Bakit kailangan mo sabihin yung mga baril-baril na yan? Dapat bang nervyusin si Direk Coco Martin? O dapat bang nervyusin ang lahat ng staff ng Coco Martin Films? Dahil diyan sa pahayag mo na yan? Ano ba relevance niyan? Saka ilang taong ka na ba doon? Doon pa sa pahayag mo na merong isang sikat na artista na kasabay mo, na binigyan din ng pera at sabi mo na parehas kayo ng dinanas. Ano ba yung sinasabi mong dinanas mo? Ininsulto ka at minura ka. So kung sinasabi mong parehas kayo ng dinanas, ibig sabihin, ininsulto siya at minura din. Hindi mo binabanggit yung tao. O yun, punta sa akin. Si Miss Janice Jurado. Ayoko nang i-amplify ano yung sinabi niya. May video, panoorin mo. Sa madaling salita, yung ginagawa mong testigo ay galit na galit sa'yo. At pinasisinungalingan lahat yung mga sinasabi mo. Pero yung sinasabi mo na magtinda ng banana Q, magtinda ng barbecue, sinabi din sa kanya yon. That is a challenge. Pero ang sabi mo, nagkausap kayo nitong babae na to, na wala namang iba kundi si Janice Jurado, sinabi mo nagkausap kayo at pareho kayong nang naranasan. Ito pa, hindi ko maintindihan. Sinabi mo na nagpa-interview ka kay Mama Oji na wala akong pahintulot. Ba't kailangan siya humingi ng pahintulot sa'yo? Ano ba sinabi niya kay Mama Oji? Nandun ka, lumapit ka sa kanya, nakiusap nabigyan kisingit ka niya sa Batang Quiapo. Inamin mo naman totoo. Anong pahintulot ang kailangan? Ngayon, yung Bianca Gonzales, nagsabi si Coco na may mga tao na tinutulungan niya, na parang pinanghihinaan ng loob, na parang hindi sila makabangon, ayaw nilang bumangon. Opinyon niya yun eh. Binanggit ka ba doon? Pagpalagay mo ng ikaw yun. Yun ang opinyon niya sa'yo eh. Anong masama doon? Sa lahat ng sinabi mo, yun ang tama. Kumonsulta ka sa iyong abogado para magabayan ka sa mga pinagsasabi mo. Sana wag mangyari dahil tayong dalawa sa yung abogado mo, malamang na magkita tayo sa korte. Binanggit mo pa doon ha, naalala ko. Sabi mo, dahil malaking tao ang binangga ko, malamang sa makulong ako. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Parang sinasabi mo na yung mga judges, yung mga wes, ay tumitingin sa estado ng tao sa buhay. Insulto yan sa mga judges. Oh. Dahil malaking tao yung Coco Martin, makukulong ka. Kung makukulong ka man at napatunayang may kasalanan ka, yan ay dahil sa ebidensya. Walang kinalaman yung Coco Martin. Walang sinisino ang korte. Kahit sino ka pa. Kahit Coco Martin ka pa, kahit sino ka pa. Kapag matibay ang ebidensya mo na ikaw ay ininsulto, ikaw ay minura, at mga tawag yan, mayroong probative value yung pinagsasabi mo, at yan ay tatayo sa korte, hindi ka makukulong. Walang kinalaman. Ininsulto mo pa yung mga judges, wala pa nga yung kaso mo eh. Ano epekto nung ginawa mo? One, ipinahayag mo sa karamihan ng tao, ipinahayag mo sa social media na si Coco Martin ay bastos. Pinahayag mo na ikaw ay minura. Ang pagmumura sa'yo ng maraming tao na may intensyong ang pahiyain ay isang krimen. Yan ang pinahayag mo. Pangalawa, sinasabi mo na dito sa CCM Film ay tinutulak ka, binabastos ka, hindi ka tinatrato ng maigi. Ano ibig sabihin yan? Na yung mga tao dito ay walang ethical value in the manner they conduct their business. Now, anong epekto niyan? Pag nasira yung reputasyon ng tao, hindi siya nakatulog, napahiya siya. Pag nasira yung reputasyon ng CCM Film Production, ilang tao ang umaasa dito sa CCM Films? Ilang 400? Ilan ang talent dito? May 100. Ilan ang artista rito? May 100. Lahat yan umaasa dito kay Coco Martin at CCM Films. Kapag nasira yung kanilang reputasyon, kapag nasira yung kanilang negosyo, may karapatang parusa yan.
para sa'yo. Walang problema dahil si Coco Martin is a public figure. Public figure, he can be criticized. Walang problema. Sabihin mo, di maganda yung pelikula, pangit yung Batang Quiapo, ayokong panoorin yan, huwag niyong panoorin yan. Walang problema diyan. Because Coco Martin is a public figure. You can criticize him anytime you want. But it has to be relative doon sa kanyang ginagawa. Pero, kapag siniraan mo yung kanyang reputasyon, sinasabi mo na wala siyang kwenta, sinasabi mo na sinungaling siya, kung sinasabi mong sinungaling siya, di pa paano, hindi na siya pagkakatiwalaan ng tao. Hindi yan sakop ng iyong right to speech. Hindi yan sakop sa iyong karapatan bilang mamayan na magsalita. Dahil yan ay nakakasira. At the same time, anong intensyon mo? Pangatlo, totoo ba yung mga pinagsasabi mo? Ang dami-dami nang naglalabasan ngayon. Your word, mag-isa ka against their words. Ang dami-dami nila na pasinasisinulungalingan yung sinasabi mo. So, Mr. Rod Navarro Jr., total, andyan na rin lang yung mga abogado mo. Sige, go. Total, binanggit-banggit mo na yung mga abogado na yan. Social media lang to. Hindi ka nga sana namin sasagutin eh. Kaya lang ako, sabi ko dapat sagutin yan sa social media. Kasi sa social media ka nagpunta eh. Kung sa korte ka nagpunta, sa korte rin kita sasagutin. As a lawyer ng CCM Films, di ba? Meron kaming obligasyon sumagot sa iyo eh. Dahil kapag hindi ka namin sinagot ng bersyon namin, kakalat ng kakalat yan. Magtatagumpay ka, yung mga sinasabi mo. So, anong plano mo? Plano mong pumunta sa korte? Mr. Rod Navarro Jr. Doon tayo magkita. Malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sige, maraming salamat. Paalala lang po sa ating mga netizens, no? Maganda talaga may social media, di ba? Nasasabi mo yung mga gusto mong sabihin, na ipapahayag mo yung mga gusto mong ipahayag, di ba? Nagkakaroon kayo ng mga koneksyon, dumadami yung mga kaibigan mo, di ba? Lumalawak ang iyong mga koneksyon. Pero sana, mag-ingat tayo sa bawat sasabihin natin. Mag-ingat tayo, lalong-lalo na kung ito'y makakasira ng reputasyon ng isang tao, at lalong-lalo na kung ito ay malisyoso at walang basihan at punong-puno ng kasinungalingan. Mag-ingat po tayo dahil siyempre, baka mapahamak kayo. Kawawa naman yung iyong pamilya dahil lang sa isang salita na pwede namang maganda ang pagkakasabi, makatotohanan at totoo. Paalala lang po, gamitin natin ng tama ang social media. Di ba? Ayusin natin. So, marami pong salamat. Ito po si Atty. Ray Campanilla. Ako po ay nagbibigay lang ng aking opinion as counsel bilang abogado ni Coco Martin at ng CCM Films para lahat naman ay bumalanse at maliwanagan nyo at malaman nyo din kung ano ba ang side ni Mr. Coco Martin at ng CCM Films. Marami pong salamat.